Kaya kanina nakita ninyo si Jesus na sa trono sapagkat siya ang hari ng lahat. Siya ang Panginoon ng sanlibutan. Panginoon nating lahat. Kaya nga napakadakila, napaka-grande ng kanyang pagmamahal. Pero, kung napakinggan po natin ang ating mabuting balita ngayong araw na ito, siguro binibigyan pa tayo ng isa pang imahe ni Kristo bilang hari. Tingin po kayo sa inyong harapan. Nakikita po ninyo ang buong Jesus Nazareno? Nakikita naman po ang harapan. Yan din po sana ang imahe po ng lalabas din sa ating isipan kapag narinig din natin si Kristo bilang hari. Si Kristo hari. Sapagkat kung titignan ninyo, kung napakinggan natin na maigi, at tungkol saan ang mabuting balita. Di ba ito si Jesus na nakapako na sa krus? Malapit na matapos ang kanyang buhay. Malapit na mamatay si Jesus noong mga panahon na iyon. Kinukundya, inaasar, inahamon ng mga tao. Hindi ba, paano natin masasabi na yun yung imahe ng isang hari? May pagkasalungan din kung paano naiisip natin, kung pagbabatayan natin, kung ano ba yung hari dito sa mundong ito. Pero kung titingnan natin ang buong Jesus Nazareno sa likod, may krus, kung titingnan natin na maigi, paano natin masasabi na si Kristo ay tunay na hari? Kasi kung pagbabatayan lang natin kung ano yung mga nakagawian natin, kung sino ba talaga yung hari, kung tatawagin yung hari na yung hawak ng krus, nakapako, puno ng dugo, ang korona ay tinig, paano po matatawag na hari yun? Pero kung pagtitilayan natin, mga minamahal kong kapatid, ang paghahari ng Panginoong Jesucristo ay hindi katulad ng pagkakaintindi natin na kapangyarihan, na otoridad dito sa lupa. Pero yung paghahari ni Kristo, pag nakatingin tayo sa krus, nakatingin tayo sa mahal na Jesus Nazareno, binibigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Ganyan ang kanyang paghahari. Yung kanyang paghahari ay hindi nanggaling doon sa sinabi ng nakalagay doon sa taas ng krus, na nakalagay, ito ang hari ng mga Hudyo. Hindi doon. Marahil din siya ay nagpagaling, nagpalayas ng mga demonyo, kaya ginamon siya ng mga tao. Kung ikaw nga yung Mesiyas, sinasabi mo na ikaw yung anak ng Diyos, sige nga, bumaba ka dyan. Bumaba ka dyan. Pero alam natin, hindi bumaba si Jesus. Sa mga nagdadasal mo doon sa stasyon ng krus, kapag panahon ng Kwaresma, may isang magandang pagninilay mo doon, isang magandang pagdadaan, na kaya hindi bumaba si Jesus doon sa krus, kahit na ilang beses na siyang hinahamon ng mga tao, para sabihin, sige, maniniwala kami na ikaw ang Mesiyas. Basta, bumaba ka sa krus. Pero hindi niya ginawa yun sapagkat pagmamahal para sa atin ang nagpanatili sa kanyang loob. Inako niya lahat ng ating mga kasalanan na natili doon, tubuan. Malapit nang mawala ng buhay, pero punong-puno pa rin ng pagmamahal. Gusto pa rin na tayong maligtas. Yun ang paghahari ng Panginoong Jesucristo. Nakaugat sa matapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan
hanggang sa pagdurusa, hanggang sa lahat ng mga hamon na kanyang haharapin, matapat na pagsunod sa Panginoon. At kung titignan natin, kung babalikan ulit natin yung mabuting balita, nung kinasar-asar, nung nilibak siya ng mga tao, narinig ba natin magsalita sa Jesus? Hindi. Wala siyang sinabi. Pero kailan nang nagsalita si Jesus? Sa bandang ulo na. Noong ipinangako niya doon sa magnanakaw na nagsisisi para sa kanyang mga kasalanan, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yun din ang paghahari ni Jesus. Sa katahimikan, pero punong-puno ng habag at awa. Gustong-gusto ka ng Panginoon maligtas. Gustong-gusto ka ng Panginoon na makalapit sa Kanya, makalapit sa Kanyang yakap, makalapit sa Kanyang piso. Tahimik, pero punong-puno ng habag. Kagaya ng pagmamahal ng isang magulang. Tahimik, pero alam ninyo, malaman at punong-puno ng awa at habag. At ang panghuli, ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo ay naroon doon sa kanaisang ialay ang kanyang buhay. Willing sacrifice. Tinais niyang ialay ang kanyang sarili. Magsakripisyo, ibigay ang kanyang buhay para naman tayo ay mapuno ng buhay. Ibinigay ni Jesus ang lahat. Lahat para lang maibalik tayo sa piling ng Ama. Willing sacrifice. Yan ang hari. Yan ang tunay na may kapangyarihan. Yan ang tunay na hari na ating Panginoong Jesucristo. At yan din, mga minamahal kong kapatid, ang hamon sa ating araw-araw na buhay. Noong tayo ay bininyagan, isa sa mahalagang sinasabi at dinarasal doon, na naway ang batang bibinyagan ay makiisa sa misyon ni Jesus na hari, pari, at propeta. Kaya lahat tayo ay tinatawag upang maging hari na kawangis katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi naghahari-harian, pero sa katahimikan, sa kababaan ng ating loob, sa pagsunod sa ating Panginoon, sa pag-aalay ng ating sariling oras, talento, ultimo ang ating sariling buhay, para hindi lang sa inyong malalapit sa inyong buhay, pero sa lahat ng ating mga kapatid na mananampalataya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagtitiwag, hilingin natin ang grasya mula sa Panginoon, na kahit na tayo ay puno ng kahinaan, puno ng mga pagkukulang, puno ng kasalanan, naway ang kanyang nagbibigay buhay na pag-aalay ng kanyang buhay sa krus, naway ito ang magsilbing tanda ng ating misyon upang ibahagi